Magandang araw mga bata, ako si Teacher Jen. Ngayon ay ating pag-aaralan sa edukasyon sa pagpapakatao, ang pagpapahayag ng mabuting pag-uugali ng Filipino. Pagkatapos ng araling ito, inaasahang ikaw ay makapagpapahayag ng isang tanda ng mabuting pag-uugali ng Filipino ang pagsunod sa tuntunin ng pamayanan. Natutunan mo sa nakaraang aralin ang pag-unawa sa kahalagahan ng pananatili ng mga natatanging kaugaliang Filipino. Ngayon naman ay pagmasdan natin ang larawan na ito. Nais mo ba ang ganitong komunidad? Upang maging maayos ang ating komunidad, nararapat lamang na magkaroon ng tuntunin sa komunidad. Ngunit bakit kaya may mga tuntunin tayong dapat sundin? Ano ang mangyayari kung walang ganito? Tignan muna natin ang ibinigay na mga alituntunin ng ating barangay ngayong pandemya. Narinig mo na ba ang mga ito? Kung gayon, gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Isulat ang salitang familiar kung ang alituntunin ay iyo nang narinig at ang di familiar kung hindi mo ito narinig. Ilagay ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. Para sa unang bilang, magsuot ng face mask tuwing lalabas. Pangalawa, gawing madalas ang paghuhugas ng kamay. Pangatlo, tiyaking may social distancing lalo na sa labas ng bahay. Pang-apat, iwasang maglagi sa mataong lugar. Pang-lima, panatiliing malinis ang loob at labas ng bahay. Pang-anim, tumawid sa tamang tawiran. At pang-pito, maging magalang sa mga opisyal. Narinig mo na ba at familiar ka ba sa lahat ng mga alituntunin na nabanggit? Kung oo, mabuti. Kung hindi naman, huwag mag-alala at marami pa tayong malalaman tungkol sa tuntunin ng ating pamayanan. Narito ang kwentong tungkol sa aming barangay mabilis. Handa na ba kayong makinig mga bata? Dahil sa pandemya ng COVID-19, nakararanas ng hirap at sakripisyo ang lahat ng barangay dito sa ating bansa. Kabilang na ang aming barangay, ang barangay mabilis. Mabilis? Opo, kasi mabilis ang mga tao dito sa hirap man o ginhawa. Gaano kami kabilis? Heto, simulan po natin sa aming kapitan. Siya si Kapitan Kidlat. Naku, dahil sa virus na ito, agad pinatawag niya ang lahat ng aming kagawad at pati na ang mga tanod. Ang bilis ko, di ba? Hindi kami nagbabagal. Barangay mabilis nga. Mabilis ko kayong pinatawag para magtulong-tulungan tayo para labanan ang pandemya. Handa na ba kayo? Siyempre, laging handa ang barangay mabilis, pero hindi sa pagkakataong ito. Natatakot ang mga tao, nalilito rin sila, nagagalit din ang iba. Natatakot, nalilito at nagagalit ang barangay mabilis. Paano na yan? Ano ang dapat gawin? Napaisip si Kapitang Kidlat at ito ang kanyang sinabi. Hindi maaaring mabilis lang. Dapat maging maayos din. Pero paano? Kaya naman, tinanong niya ang lahat. Kailangan ba nating pag-usapan ang mga bagay na dapat sundin? Kailangan ba ng gabay sa kung ano ang dapat nating gawin? Kailangan ba ng malinaw na kasunduan ng pagtutulungan? Kailangan ba nating pagkaisahan kung ano ang dapat gawin?
kapitan. Kung gayon, isa lang ang solusyon. Ang kailangan natin ay mga tuntunin na dapat sundin. Tama ba ako, mga kabarangay? Opo! Ang tugon naman ng lahat. Batay sa kwentong nabasa, sagutan ang mga sumusunod na tanong. Bakit tinawag ang barangay na barangay mabilis? Ano ang ginagawang mabilis ng barangay? Bakit sila nagkakagulo, nalilito at nag-aaway? Ano ang kailangan ng barangay? Ang bawat barangay o pamayanan ay nangangailangan ng alituntunin. Hindi sapat ang bilis lang sa pagbibigay ng solusyon sa lahat ng problema. Kailangan din ng kaayusan sa bawat tao, lugar, at sa lahat ng pagkakataon. Ang kaayusan ay makakamit kung may mga alituntunin lalo na sa panahon ng problema, kalamidad, at pandemya. At sa ating nararanasan ngayon, ano-anong alituntunin ang napagkasunduan ng bawat barangay para sa kaayusan ng pamayanan. Narito ang mga alituntunin sa panahon ng pandemya. Una, ugaliin magsuot ng face mask at face shield. Pangalawa, sundin ang protocol ng social distancing. Pangatlo, iwasan ang matataong lugar. Pang-apat, lumabas lamang kung may kailangang bilhin. At pang-lima, bilhin kung ano lamang ang kailangan. Ang pagsunod sa alituntunin ay nagpapakita ng ating mabuting ugali bilang mga Filipino. Panatiliin natin ito upang maipagpatuloy natin ang pakikiisa at pagmamahal sa mga kaugaliang itinuro sa atin. Gawin ito sa lahat ng tao, sa lahat ng lugar, at sa mga pagkakataon. Mabuhay ang batang Filipino! Sagutan natin ang pagkatuto bilang 3. Sa iyong sagutang papel, ilagay ang salitang okay kung ang larawan ay nagpapakita ng mabuting ugali ng pagsunod sa alituntunin. Lagyan mo naman ng di okay kung hindi. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Muli na naman natapos ang ating aralin, mga bata. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang aking YouTube channel para lagi kayong updated sa ating aralin hanggang sa muli. Paalam!